nagtatapos ang ating mga pinagsamahang masaya. Mas pinapalawak para mga Pilipino kasama, naglilingkod, nagbubuklod para sa mamamayan. Palagi kang kasama kahit nasan ka man. Right. Hi, hello, and good afternoon. #92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Hala, favorite? Siyempre, favorite po natin. Favorite. 92.3 FM Music Radio, Ka-Vibes. Hello and good afternoon mga Ka-Vibes. Ito po si Mix Bustos para po sa programang Playlist. Anong oras na ba? Mga Ka-Vibes, it is time to play your brand of music from your list of favorite hits. Oras na para sa Playlist. Once again, hi, hello, and good afternoon mga Ka-Vibes. Ako po si Mix Bustos, now signing on to Playlist. Your list of music favorites only here on 92.3, your favorite music radio, FM Radio Manila, Ka-Vibes. O syempre ngayon, mga Ka-Vibes, sa Sabado po ngayon, kamusta po ang inyong naging linggo? Naging matraffic ba? Nakakatamad ba? Dahil New Year na. Sino ba ang nasa holiday mood? Para pong Sabado po natin ngayon, medyo naka-holiday mood pa rin po tayo. Cloudy, pero hindi naman umuulan. At syempre, chill lang. Pero syempre, dito po, usapang sports dito po sa Playlist. Pwede namang hindi pump-up music, pero yung chill mood. Pero syempre, ngayon po, nasa champion mood po tayo ngayong araw. Dahil makausap po natin mga champion. Pero syempre mga Ka-Vibes, let us play this simple game. Mag-texter po kayo ha. Sa amin pong social media pages, FM Radio Philippines. Sa Facebook po yan and YouTube. I-follow niyo po kami sa FMR_Philippines sa Instagram at sa TikTok. At syempre mga Ka-Vibes, mapapakinggan niyo po kami sa FM Radio sa 92.3 FM Radio Manila. Sa mga taga Baguio, 102.3 sa Baguio at 97.5 sa Jensen. Ang ating pong question of today, ano po ang inyong fitness goal this year? Maging kondisyon ba? Saan? Sa pamamaraan ng alin? Volleyball ba? Running ba? O basketball? Bakit nga naman hindi? Once again, i-text nyo na po yan sa 0954-406-1967. Sabi ko nga po, no? Ang usapan po natin ngayong hapon mga favorite. Sino po ang favorite team ninyo sa basketball? Pwede na rin i-text yan. Pwede na rin i-text po ang inyong favorite. Kung sa NBA ba? Sino pong favorite team o favorite player po ninyo? Pwede pong si LeBron James? LeBron James ka ba? LeBron? Sino sa'yo? May makakausap po ako ngayon eh. Luka Doncic, pwede ba? Coach, sa'yo coach, sinong favorite mo? Player? Magic Johnson? Ang laro ng coach natin ngayon, parang si Magic Johnson din. I-text nyo po yan, 0954-406-1967. Ay, usapan champion po tayo ngayon ha. Sino po ang, well kasi syempre, nung November and December, oras po yan ng mga championship games. Championship season po yan, Final Four po yan, season ng NCAA at ng UAAP. Sa UAAP, ang champion po ang UP Fighting Maroons. Tinalo po nila ang De La Salle Green Archers sa seryeng 2-1. Pero maaring ngayon ang favorite team sa National Collegiate Athletic Association or NCAA, ang kampiyon. Ang kampiyon po ng NCAA Season 100, ang favorite team na mga taga Intramuros. At syempre, ang champions po ng NCAA Season 100, walang iba kundi ang Mapua Cardinals. O palapak naman kayo dyan, boys. Palapak naman kayo dyan. Organic lang po tayo. Papakalala po natin ang ating mga guests, ang mga kampiyon mula Intramuros, ang Mapua Cardinals. Simulan na po natin kay Magic Johnson. Di ba Coach Magic Johnson na laro ni ano?
Wala iba ako ni si Coach Randy Alcantara. Coach Randy, good afternoon. Good afternoon, Migs. And thank you at sa pag-imbita sa amin. Ayan. Maraming salamat. Coach, pakisagot. Magic Johnson bang laro mo nung hanggang ngayon? Yun, sa mga assist lang. Sa mga assist-assist. Yes. Oo. Mas ako dun na mas gusto ko yung mas happy yung mga kambi ko. Tama. Makakasama naman din natin ngayon ang mga standouts mula sa Mapua Cardinals. Yam Concepcion. Yam, good afternoon. Hello po, good afternoon po, Sir Migs. Yan. Nice to meet you po. Nice to meet you din, Yam. Pasensya na, alam kong Yam, I know you get this a lot Hindi po yung Yam Concepcion na artista po ang guest natin ngayon Basketball player po na si Yam Concepcion. Yam, ano ba ang buong pangalan mo? Totoo po talaga, Yam Concepcion. Yam po talaga? Opo. Yung nasa birth name mo? Opo, Nasa birth YAM certificate? lang po. Talaga? As in YAM Concepcion? Opo. Pinag-isipan talaga Hindi, kasi po yung kaya po Yam dahil po yung birthday ko po kasi. ano yung birthday mo? May. Kaya pala. Opo. Kaya pala. Pero paano kung naging babae ka siguro May Concepcion? Pero since lalaki ka, Yam. Pwede. Okay, si Yam Concepcion. Makausap din natin ngayong hapon si Mark Igliani. Mark, good afternoon. Good afternoon po, Kuya Migs. Ayan, good afternoon. Wala namang story Mark, wala namang story sa birthday mo. Wala naman. Wala naman. At syempre, ang term po natin, ang term po natin, pagdating po sa, ito, bibigyan ko ng pito to Teka. Long whistle. Okay. So napituan po natin siya dahil just in time po ngayong hapon si Chris Sobilia. Chris, good afternoon, Chris. Good afternoon po, Kuya Migs. Sakto ka, Chris Kumusta biyahe mo, Chris? Okay lang po. Okay naman. Okay, so simulan natin, Coach Randy. Okay, Coach Randy, basketball world talagang namangha dahil kumbaga, sabi ko nga kanina, kung yung UP 2-1 ang Lasal, kayo na-sweep ninyo ang St. Benilde, 'di ba? And it was a tough season, I'm sure. Pero coach, baka naman makwento mo yung season ng Mapua Cardinals nitong season 100. Yun, una bago namin na kamit yung championship na yan, talagang dumaan kami talaga sa struggle talaga nung magsisimula pa lang yung mga liga namin. Of course, yung mga rookies, number one. From last year, talagang ilan yung nawala sa amin at mga veterano like Warren Bonifacio, Jopet Soriano, and Paolo Hernandez. So, yun ang challenge kagad sa mga coaches dahil 7 or hanggang 10 na rookies yung dinagdag namin this season. So, yun. Unti-unti naka-catch up naman at naman kagad yung mga rookies na gustong pagawa ng coaches at sumunod at nakinig naman sila. Yun, unti-unti at may mga injuries na mga early yung namin pre-season. Tapos yan, nagkaroon ng mga ilang problema. Siyempre, yung mga namin kailangan namin parang tunan ng pansin yung mga ganun, yung injury, siyempre malapit na yung tapos yun, yung mga nung season na nag-start na yung mga may mga thrown out technicals, may mga kulang-kulang kami every game na talagang halos di kami na kukumpleto. So yun, tinalang at nalulusutan namin yung mga dikit na laban. So, pasalamat talaga at yung veterano, yung step up talaga, plus yung mga rookies, talagang napil naman nila yung kulang at na bakanting na iniwan ng mga veterano. Yun, at yun talaga. Yun ang naging istorya noon at pasalamat kami sa mga tao na sumuporta mula umpisa hanggang huli, hanggang championship na nasa likod namin na nagtiwala. Kasi talagang sa lineup ng mga kalaban, parang ilan lang yung sa amin na mag-champion ng Mapua. So siguro na talagang nadaan talaga sa dasal at sa tulong ng mga sponsors namin. Siyempre,
sa Panginoon na talagang hindi kami pinabayaan. Coach Randy, sabi mo may na-thrown out, merong natawa. Meron natawa. Palagi ano namin ang coaches. So, yun. Hanggang sa huli, game 2. Wala pa yung isa namin. So, hindi na naman kami kompleto nun. Yun nga, talagang maano lang at talagang yung mga ibang players, alam nila yung gagawin, alam nila yung role nila sa team. Kaya nagtulong-tulong. Kaya umabot kami doon. Pero coach, para po sa mga ka-vibes po natin, kung pinusundan niyo po yung basketball at least yung NCAA, kahit hindi niyo naman napapanood yung mga games araw-araw, pero yung kumbaga build up kasi to eh. Nung si Coach Randy po, una po siya maging head coach noong 2019. Kumbaga, hindi naman automatic coach eh. Hindi automatic na Mapua was competing, pero hindi automatic na finals agad. Final Four, pero laging may bigo. Pero coach, ito siguro, can you describe siguro yung past 2 seasons at least? Kung paano naging fulfilling para sa Mapua? Ano lang talaga kami, every losses, every wins, talagang natututo kami. Especially mga coaches, si mga players sa mga naiwan. So doon kami, talagang pinag-aaralan talaga namin kung ano yung kulang namin every year. Pumasok nga kami ng finals pero against Letran nung bubble. Pero of course, talagang malaki yung lakas nung Letran nung that time. Kaya credit din talaga sa kanila. Every losses nga, yung finals na yun talagang binaon namin, talagang tinuruan namin kung ano yung kulang namin noon. Again, following season 99, finals ulit, nabigo naman kami against Beda. Pero yung dalawang yung pagkatalo nga nadala na namin tong season 100 plus talagang uhaw na talagang matagal na nang hinta yung buong Mapua community para makuha to. So yung naging namin, sandalan namin at naging sa amin, naging motivation para itong season 100 ay talagang umabot na rin kami sa dulo at yun nga, nung nandun na kami sa finals, talagang hindi na namin pinakawalan. Talagang naman talaga yung binild na yon, talagang sila naman talaga from the start, sila yung favorite. Kaya talagang malaking pasalamat sa buong team, especially sa mga players na talagang nakilig lang sumunod at in-apply lang nila kung ano yung role nila sa team. Tsaka credits din, no? Yun nga, Benitez a favorite. Shoutout kay Coach Charles Chu. Well-fought battle, pero yun talaga, ganun po basketball. Hindi porket nanalo ka ng regular season ng 2 beses, ikaw na parang ganoon din sa Lasal. Yes. 'Di ba? Sa Lasal, sa UAP po, sa Lasal, 2 beses sila panalo sa 1-1 ba out to. Basta panalo sila sa UP, pero pagdating ng finals, bumaliktad ang storya. Shout out Coach Randy, may pinapaabot na congratulations si Direk Abet Ramos. Yes. Direk Abet. Thank you. Direk Abet, sabi niya, watching your show right now, pakasabi kay Coach Randy, congratulations. Thank you. Yan. Yam, bago muna kita tanungin, pwede mo ilapit yung mic. Mag-shoutout ko muna. Taga saan ka ba? Shoutout mo lahat ng mga katropa mo sa barangay ninyo. Shoutout nga po pala sa mga tiga Pasig, sa mga tiga San Nicolas Pasig po, sa family ko, sa mga kaibigan ko dyan, and sa lahat po ng mga sumusuporta sa amin. Shoutout po sa inyo, ingat po kayo lagi. Love you all. Love you all. Yam, syempre nag-champion ka. Syempre mga tropa mo dun sa court, syempre puro text, puro congratulations, di ba? Opo. So, gano'ng kasarap yung feeling na mag-champion sa Mapua? Syempre, sobrang sarap po dahil dati pangarap ko lang po talaga makapaglaro ng NC, tapos ngayon po nangyari na po sa akin. Tapos, ayun, sarap po makagawa ng history. Talagang mahirap na po bitawan yung mga nangyayari ngayon. Talagang hard work pa para mas magtuloy-tuloy pa po. Itong question ko sa inyong tatlo, kasi radyo tayo napapakinggan tayo sa YouTube. Para sa mga ka-vibes nating nagda-drive, bumabiyahe, siguro papuntang Dayo. Di ba? Papuntang Dayo, gusto maglaro. Gusto nila malaman, ano ba laro ni Yam Concepcion? Paano ba siya maglaro? Ano bang playing style niya? Talagang ako po, nag-uumpisa lang din po talaga ako sa defense. Yun po kasi talaga yung secret weapon ko. Talagang sipag, yung mga hustle sa rebound. Ayun po, yung makapag-assist lang din po ako, masaya na rin po ako doon.
Yun, talagang role lang po. Role player lang po. Oo, malaking bagay talaga. Hindi masyadong napapansin. Hindi masyadong napapansin kasi hindi masyadong napapansin yung defense, rebound kasi wala naman sa stats yun eh. Opo. 'Di ba? Ang napapansin yung mga shoot, 'di ba? Pero coach, 'di ba? That's what it takes to win championships. Yung mga hindi mo nakikita sa stat sheet. Okay, Sir Mark De La Cruz, alumnus ng Mapua, shoutout po sa inyo. Chris, okay Chris, so unang mensahe ka, shoutout ka sa mga katropa mo, kabarangay mo. Anong feeling na mag-champion, Chris? Good afternoon guys. And shoutout pala sa family ko dyan sa Bulan, Sorsogon, kay Papa Salde, sa lolo ko, and sa mga kabarangay ko sa Zone 7 and sa buong Albay po. And shoutout po sa inyong lahat. Salamat sa suporta and sa mga alumni ng Mapua and sa mga student na lagi nagsuporta sa amin. Shoutout po sa inyong lahat. Okay. Chris, paano ba laro ni Chris Hubilia, isang Chris Hubilia? Yun lang, hustle player lang din ako, and sumusunod lang ako sa mga pinapagawa ng coaches, and kung ano lang kaya kong gawin, yun lang yung ginagawa ko talaga. Okay, napaka-importante talaga nung ano. Coach, importante talaga yung sumusunod sa coach, 'di ba? Kung hindi, wala eh. Palo ka. wala ka sa team. Palos pag di sumunod. Pero Chris, siguro no, yun din no. Siguro ano yung pinaka-challenging sa'yo? Pang-ilang playing year mo na, Chris? Rookie year ko pa lang. Rookie year mo ngayon, 'di ba? So siguro ano yung naging adjustment mo? Mula ang high school mo ba Manila din? Opo, Beda po. Sa Beda. Tapos nagmapuwa ka. Ano yung naging adjustment mo siguro no na from high school to college, syempre rookie year mo pa? Siguro yung physicality and yung hindi ko naman nagagawa sa probinsya kasi wala naman akong inside dun sa Maynila sa probinsya eh. Parang dito sa Maynila more sistema dito eh. Yun, nakinig lang talaga ako, and ni-review ko lang yung mga pinapagawa ng coaches, and yun, lagi ko nire-review lang talaga yung mga play namin kasi yung adjustment talaga sa senior, kailangan mo talaga maging mautak na eh. More system na kasi talaga yung college eh. Kaya yun, parang naging adjustment ko talaga sa college. Yun yung makinig ka lang lagi and sumunod lang. Kamusta yung physicality? Kasi Beda and si juniors. Yeah. Mapua and si seniors. Kamusta yung physicality at least nung high school tsaka college level? Sobrang ang layo kasi nga yun nga, matatanda na, and hindi naman basta-basta yung mga kalaban, and lahat na talaga nagbubuhat, lahat nagpapalakas ng katawan. Hindi naman bago na sa akin yung physicality kasi lagi naman ako naglalaro sa mga ligang labas eh, matatanda ang kalaban ko, kaya di naman ako hindi naman malayo na makapag-adjust agad ako kasi nga pinag-itrabahuan ko naman to. Tsaka doon ka titibay eh, di ba? Kapag yung mga kalaban mo, mga mas malalakas sa'yo, Yes, mas matatanda sa'yo, tapos kapag nadadala mo na sa laro, ano ka na? Batak-batak ka na. Yes po. Sige, si Mark naman, no? O Mark, ganun din. Mark, shoutout tayo, Mark. Tapos, sinong gusto mo mga pasalamatan muna? Una-una gusto kong i-shoutout yung family ko, si Daddy, sila Tita Ana, sila Tito Michael. Shoutout dun sa mga tropa ko sa Maris, yung mga tropa ko sa Marikina, yung mga Rexona boys. Ayun lang. Yun. Maris ka pala, Marikina. Marikina. Gano'n bang style of play sa Marikina, Mark, para sa'yo? Paano maglaro mga Marikenyo? Go hard lang palagi. Go hard. Tama. Para ikaw, go hard. Syempre. Matik yan. Matik yan. So, siguro, Mark, anong pinaka-favorite mong moment? Tatanungin na kita. Favorite moment mo ngayong sa team mo, sa season 100? Siguro yung favorite moment ko nung patapos na yung finals ng game 2. Kasi parang bumalik lahat ng alaala ng paghihirap namin eh. Like nung 6 AM na practice, yung mga late practice, like matatapos kami 8 PM, magisimula kami ng 12, parang gano'n. So yun, parang nag-throwback lang siya. And worth it naman lahat ng paghihirap namin. Para kay Mark, ano bang style of play ni Mark? For me, defense lang. Nagsisimula lang ang defense, then yun na, tuloy-tuloy naman. Yun nga talaga. Coach Randy, kasi syempre, kaya ko rin to tinatanong, kasi para sa mga kabataan din to, di ba, na gustong mangarap katulad nila, na kasi ngayon kita natin, social media, puro highlights eh.
Di ba? Baka akala nila para makapasok ako ng team, kailangan magaling ako mag-dribble, kailangan ganito ako, ganyan. Pero, coach, ano yung importansya nung ganun? Depensa, hustle, para makapasok sa sistema. Yun nga, ngayon ko lang din napansin, talagang halos role player tong kasama ko dito, no? So, wala yung MVP namin, scorer, si Clint, tapos si Cyrus Cuenco, yung mga scorer talaga, sila Recto. Pero itong tatlo to, talagang sabi ko nga, hindi naman makukumpleto ang team kung puro shoot lang eh. Simula tayo kay Yam, yun nga, nakita namin to talagang defensive player talaga, yung rebounding. May mga highlights pa nga to na parang Dennis Rodman na nasa kukunin niya, nasa likod na, parang natutuwa na kami talagang malaking tulong yung mga ganong player. Yun nga, sa mga nangangarap at sabi mo nga, yung mga kabataan na gustong marating tong NCAA or UAP man o anong gusto nilang abutin sa collegiate, talagang kailangan may sakripisyo dyan. Hindi lang talaga puro dribble sa shoot tong yung napapanood natin. Dito sa collegiate, talagang malaking malaking bagay para sa coaches at sa team yung mga gantong klaseng player. Yan, si Andre nga, siya na-assign kay gano'ng kalaki yung Allen Liwag. Pero malaki yun. Siya lang yung di ba? So halos kung ilang minuto nilaro ni Allen, hindi nang lalarong minuto ni Andre nung finals. So yun yung sakripisyo na binigay niya para din sa team. At offense nga, sabi nga bonus na lang. Yung mga na-shoot yung 3 points, talagang bonus na lang yun. Ang pinaka-main talaga is yung matuto tayong bumax out at yung mga detalye na sa depensa. Of course, gaano ka yung aggressiveness ni Liwag sa loob ng court at pagkuha ng bola, medyo hindi naman natin talaga alam, hindi naman talaga natin masisiro yon or lahat. Pero nakita natin yung effort na binigay ni Mark dun kay Allen nung finals. And again, kay Chris, ganun same. Parang itong dalawang to, parang pag yung isa, papalit sa same lang eh. Yung hustle sa rebound, sa bola, tas yung basketball IQ na, alam mo yung hindi naman sila mag-create para sa sarili nila, para i-set up talaga kung sinong mas hot, kung sinong libre. At yung proper screen lang, malaking bagay na para dun sa team na yun eh, di ba? So yung mabigyan mo lang ng magandang screen yung mga shooter mo at maka-set up ka ng or maka-dribble ka na yung dribble handoff na talagang isa-set mo para sa shooter, yung talagang binigay na itong tatlong to. At yun na talagang kailangan sa team para dyan sa mga nakikinig at nangangarap, practicein nyo din dumipensa at bumax out at mag-hustle. Sabi mo nga, hindi nakikita sa stats yung mga good screen, hustle sa bola, palitan ng mukha sa depensa, wala sa stats. Pero itong nakatuwa. Pero may marami pa rin ganitong klaseng player doon sa team namin. Kaya ito, natuwa lang ako at sakto yung mga kasama ko. Coach, sundot lang ako, yung ganong kasi coach, in a way, passionate ako dyan sa, alam mo yun, passionate ako sa, personally, na dapat we should always teach the game the right way. Sa mga generation ba ngayon, o sa mga elementary, high school ngayon, medyo nawawala ba yun? Sa yung opinion lang, obserbasyon, o hindi naman, sakto lang? Sakto lang naman, kaya lang medyo nabibigyan ng highlights nga yung dribbling saka yung shooting. Lalo yung pag-shoot ng malayo, tapos nauso pa yung 4 points sa PBA. Tapos pag pinanood natin yung NBA, ang lalayo na rin tumira. Okay naman yun, pero dapat nga sa mga kapwa ko coaches, and especially nag-start dun sa mga, lalo yung mga nagbabasketball clinic, yung ko lang na sama nyo na rin siyempre, yung sa depensa at ituro yung ganong klase ng hustle na hindi naman natin talaga ma-apply or dumive sa bola o siyempre mga pa yun. Pero parang ipakita lang at medyo kung may time sila, magpakita lang ng mga highlights na yung talagang sa box out, di ba? Sa rebounding at yung proper screen at kung kailan ka titira at kailan mo gaano kalayo yung titira mo or talagang panira ba yung ititira mo, di ba? So, matuto ka din. Yun nga yung sinasabi na talagang kung di mo naman range, di mas might as well na, di ba? Ipasa mo na lang at talaga parang team
team player ang dating mo. Stay in your range, di Yeah. ba? Kumbaga, kung di ka tumitira ng 3 points, pwede ka naman tumira ng 3 points, pero practicein mo, Yes, di ba? yes, yes, Para maging tama. range mo siya. Okay. So, sige, no? At least, so, kung mga defensive player to, makakatuwaan lang. Kasi, sabi mo nga kanina, favorite, di ba? So, favorite tayo. Kung meron ka mang offensive move, Yam, na favorite, offense ka, anong favorite move mo? Sa akin po kasi isolation po. ISO? Oo, sige. Sige, Kaso- bigay mo sa amin, bigay mo. Hindi Coach, pa- pwede ba ako ba ISO? Hindi pa ma-unlock eh. So, isolation, top of the key. Isolation. Ano, drivean mo o pupulapan mo? Shamgad po muna. Shamgad muna. Wala pa may ano pa May scammers na kwento pa Pwede pa ba? May recto pa. Tapos, Shamgad. Kumpletuhin mo, Yam. Tapos, pagka Shamgad, Shamgad, tapos layup po, lilingon muna. lilingon mo. O, at least, makakatuwa lang naman, di ba? Favorite move, isolation play. Kumbaga, yung Shamgad po, mga ka-vibes, ano yan? Kumbaga, it's a type of dribble na may in and out, tapos papa between the legs, tapos iiwanan niya, tapos liliap, tapos may lingon pa. Yan, okay. Yan yung kay Yam, ha? Si Chris, favorite offensive move. Yan. 3-point na lang muna kasi walang 3-point to eh. Ano? Sa mic, para marinig ka. 3-point na lang muna kasi walang 3-point eh. Kung bibigyan naman ng chance na mag-highlights, 3-point 3 talaga. point na lang. Ocha, 3 points daw. Pero sabi ni Coach, practice mo muna daw, di ba? Practice muna. Sige, si Andre, Mark. Yan, ikaw. Sa akin slam dunk. Kaso tinatrabaho pa eh. Tatrabaho pa. Okay. At least Coach aminado, di ba? At least Coach pangarap. Si Coach na, di ba nakita na maglaro? Di pa? Di pa. O Coach, kung if you will be given a favorite move, yan, what would it be? Sa akin kasi nung time namin, shoutout kay Coach Joel Banal. Siya, kahit na smalls kami or point guard, shooting guard, talagang tinuturuan niya kaming pumoste. So, yun. Kaya medyo yung mga datingan na Apenander, Kevin Garnett, mga Kobe Bryant, Michael Jordan, mga fadeaway sa poste. Yun. So, medyo lang nung time naman namin yun wala naman ganong kalalaki na players Pero ngayon, grabe. Kaya nauso na yung mga floater. Okay. So, yun. Kaya post move. No. Wala. Hindi kayo mananalo kay Coach Randy sa postihan. Ganda. Pag pumoste, Coach, kailangan ganda ng footwork mo, Yes. Paposte ka. Maraming galaw yun eh. Oo nga, ngayon nga Coach, pag makita mo may pumoste, parang rare na eh. Di ba? Isang side na lang ginagawa eh. Sa side na lang, di ba? Right. Alright, so mga ka-vibes, ang saya po ng usapan natin so far. Kasama po ang Mapua Cardinals. Kasama po natin si Coach Randy Alcantara, si Yam Concepcion, si Chris Ubilla, at si Mark Andre Igliane. This is 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes. Sana mga ka-vibes, chill lang po tayo. Relax lang po tayo. And this Saturday afternoon, kung kaya po nagda-drive, nasa bahay po kayo, relax lang po kasi wala pong trabaho. At ito po, ang playlist. Kasama po ako, si Mix Bustos.